Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango mula sa tunay kong karanasan. Nangyari ang lahat ng maririnig ninyo noong taong 1990 sa isang bayan sa probinsya ng Guimaras. Ako nga pala si Maring. Isa ako sa mga kagawad ng baryo namin. Dahil sa trabaho ko ay marami na akong naranasan na kakaibang mga bagay sa lugar namin. At ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay ang hinding-hindi ko talaga makakalimutan. Nagsimula ang lahat isang gabi. Kasama ko noon ang mga tanod namin at naglilibot kami na madalas naming ginagawa. Tahimik naman sa lugar namin noon kaya hindi talaga namin inasahan ang mangyayari. Narinig mo ba yung kagawad? Parang may humihingi yata ng tulong eh. Oh, tignan niyo yun oh, may matanda dun. Bakit kaya ang bilis ng takbo niya para may humahabol sa kanya? Teka, hindi ba parang si Lolo Dolpo yun? Oo, siya nga. Halika kayo, puntahan natin siya. Sus Ginoo, mabuti na lang at nakita ko kayo. Ayos lang po kayo, Lolo? Bakit po kayo sumisigaw? Saka ba't parang takot na takot po kayo? Eh sino ba naman ang hindi matatakot, Day? Eh nakakita ko ng halimaw. Ano po? Ano pong sinabi niyo, Lo? Eh naku, kabata-bata mo pa dong, bingi ka na. Sabi ko nakakita ako ng halimaw. Nakakapangilabot talaga. Isus Ginoo, akala ko talaga kung ano na mangyayari sa akin kanina. Mabuti na lang at nakatakbo ko agad. Narinig mo ba yung kagawad? May halimaw daw. Ano ba sa akala mo? Hindi naman ako bingi. Teka lang po, Lolo Dolpo. Ano po ba yung pinagsasasabi ninyo? Anong halimaw? Isa ka pa. Halimaw lang, hindi mo alam. Masama, mabangis, tapos sobrang nakakatakot. Alam ko po yun. Alam mo naman pala, ba't tinatanong mo pa? Nililinaw ko lang naman po. Baka kasi may iba pa kayong ibig sabihin. Yun na nga ang sinasabi ko, halimaw nga. Hindi ka ba marunong umintindi? Sobrang nakakatakot talaga ang halimaw na yun. Matangkad siya, sobrang tangkad tapos ang itim-itim ng katawan. Pero yung mga mata niya, kitang-kita ko, pulang-pula. Parang may sa demonyo ang nilalang na yun. Naku po kagawad, nakakatakot naman. Mabuti pa siguro kung magsiuwi na tayo. Tumigil ka nga, Lando. Sigurado po ba talaga kayo? Hindi kaya namamalikmata lang kayo o ano? Hindi. Sigurado ako sa nakita ko. Kitang-kita ko talaga ang nilalang na yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Sus Ginoo, kung alam nyo lang, takot na takot talaga ako kanina. Kala ko kung ano lang gagawin sa akin nun. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Parang hindi ka naniniwala. Ang hirap naman po kasing paniwalaan ang sinasabi ninyo. Mahirap mang paniwalaan pero yun ang totoo. Bakit naman ako gagawa ng kwento, Aber? Bakit nyo ba ako pinagdududahan? Sandali lang po, Lolo. Lasing na naman ba kayo? Parang amoy alak na naman kayo ah. Hindi hindi ako lasing. Nakainom lang ako ng konti pero hindi naman ako lasing. Ganun din naman po yun. Wala pa rin sa tama ang pag-iisip ninyo. Magkaiba nga yun, ano ba? Tsaka ba't ba mas marunong ka pa sa akin, ha? Alam ko kung ano yung nakita ko at sigurado ko doon. Kung ganon, ituro nyo na lang po sa amin kung saan ninyo nakita ang sinasabi ninyo. Kagawad, sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Hindi ba nga sabi ni Manong... Huwag kang duwag, Dong. Para ka namang hindi lalaki. Kailangan nating imbestigahan ang sinasabi niya. Lo, ituro niyo po sa amin kung saan niyo nakita ang halimaw. Sige, walang problema. Sundan niyo ako. Dadaling ko kayo doon. Dito ko nakita yung halimaw. Diyan sa likod ng mga punong yan. Nagtatago kanina dyan yung halimaw, pero kitang-kita ko yun nung sumilip sa akin. Kagawad, parang hindi talaga maganda ang kutob ko. Ano kaya kung bukas na lang natin ituloy ito? Medyo malalim na rin kasi ang gabi. Isa pa, Dong, hahampasin na talaga kita. Maghintay kayo rito, titingnan ko lang kung anong nandun. Kagawad, huwag ka magpadalos-dalos. Napakadelikado niyang binabalak mo. Hindi mo ba narinig ang sabi ni Lolo? Baka naman kung anong hayop lang ang napagkamalan niya. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako magtatagal. Babalik din ako agad.
Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, Kagawad? Kagawad, napakadilim pa naman dyan. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo. Naku po, ang tigas talaga ng ulo mo. Bahala ka nga, Manang. Pag ikaw namatay dyan, huwag kaming sisihin mo, ha? Hindi naman ako nakaramdam ng takot, pero ginusto ko talagang malaman kung ano ba talaga ang totoo. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na puntahan ang lugar na yon. Kaso nahirapan talaga ako. Madilim at madamo kasi doon. Pero ginawa ko pa rin ang makakaya ko para masuri ang lugar. Hanggang sa may mapansin nga akong kakaiba. May mga marka kasi ako nakita sa taas ng isang puno na para bang mga kalmot. Medyo nagtaka ako noon. Sa taas kasi noon ay parang mahirap nang maabot yon ng tao o ng kung anong hayop. Wala na akong napansing kakaiba noon kaya bumalik na rin ako sa mga kasama ko. Day, mabuti naman at bumalik ka na. Kung hindi ka pa sana bumalik talaga mag-aalala na kami sa'yo. Sabihin mo, anong nakita mo doon? Wala naman po ako nakita na kung ano. Wala talaga. Kahit ano, wala ka talaga napansin. Tinignan mo ba talaga na mabuti? Opo, ginawa ko po yun pero wala po talaga. Paano nangyari yun? Sigurado talaga ako sa nakita ko. Nandyan talaga nagtatago ang halimaw na yun. Kitang-kita ko talaga. Kayo talaga, Lolo Dolpo. Tinakot nyo naman po kami. Yan po kasi, kakainom nyo po ng alak kaya nasisira na ang mga mata nyo. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita nyo. Lolo, mabuti pa po kung umuwi na po kayo. Lumalalim na rin kasi ang gabi. Itulog nyo na lang po yan. Ay naku mga batang to. Ginawa nyo pa ako sinungaling. Bahala nga kayo kung ayaw nyo maniwala. Basta ako, sigurado talaga ako ron. Tignan nyo yun. Siya na nga ang mali pero siya pa talaga ang may gana magalit. Ay naku, ang matatanda nga naman. Hayaan mo na, intindihin mo na lang siya. Siya nga pala, Dong, may itatanong ako sa'yo. Bakit, Kagawad? Ano ba yun? Kanina kasi may nakita ako mga kakaibang marka sa taas ng isang puno. Nagtataka kasi talaga ako. Sa tingin mo, ano kaya ang pwedeng gumawa ng mga markang yun? Sus, yun lang pala. Kala ko naman kung ano na. Wala lang yun, Kagawad. Baka daga lang o kung anong hayop ang gumawa nun. Oo nga, tama ka. Sige, halina kayo, bumalik na tayo. Pero simula pa lang yon, ng mga sunod-sunod na araw kasi ay mas dadami pa ang mga kwento sa lugar namin na talagang mahirap ipaliwanag. Isang araw nga, mga pasado 6:00 pa lang yon ng umaga. Mag-aalmusal pa lang sana ako noon nang makarinig ako ng sumisigaw sa labas. Napakaingay pa naman ng taong yon na para bang nagmamadali. Sino naman kaya itong istorbo na to? Ang aga-aga naman itong nanggugulo. Hindi man lang makapaghintay. Hindi pa nga nakakakain ng tao. Oo, sandali lang, nandyan na. Kakainis naman. Hoy, Inday! Lumabas ka dyan! Ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Oh, Lolo, kayo pala. Ano po ang kailangan ninyo? Ano ka ba, Day? Kanina pa ako sigaw na sigaw dito Mawawala na nga ako ng boses. Akala ko wala ka ng balak lumabas Pasensya na po kayo, kumakain lang po kasi ako. Bakit? Ang aga-aga nyo naman pong pumarito. Ano po bang problema? May mahalaga kasi akong sasabihin sa'yo. Kailangan mo na itong malaman agad-agad kaya dumiretso na ako dito. Sige po, sabihin ninyo. Tungkol saan po ba yan? Nakausap ko kasi si Tasing. Sinabi niya sa akin na nakita niya rin daw yung halimaw na sinasabi ko. Talaga po? Totoo po ba yung sinasabi ninyo? Ano daw po ang nangyari? Ganito, makinig ka lang mabuti ha. Sabi niya, naglalakad lang daw siya nun sa gubat. Tapos may narinig daw siyang kakaibang tunog. Nung una daw, hindi niya lang daw pinansin. Pero habang tumatagal daw, ay lalo pang lumalakas. Hanggang sa may nakita na lang daw siyang malaking anino na gumagalaw. Natakot na daw siya noon kaya nagtatakbo na. Tama po kayo, Lolo. Pareho nga sa sinasabi ninyo ang kwentong yan ni Lola Tasing. O ano, naniniwala ka na ba sa akin? Di ba sinabi ko naman sa'yo na nagsasabi ako ng totoo? Kung di ba naman kayo mga gunggong Pasensya na po. Hayaan po ninyo, mag-iimbestiga po kami ulit. Dapat lang. Ano pang silbi nyo kung wala naman kayong ginagawa?
Di nyo naman inaayos ang trabaho ninyo. Opo, pasensya na po talaga. Mamaya din po pupunta na kami doon. Babalitaan na lang namin kayo. Eh bakit mamaya pa? Ang bagal-bagal nyo naman kumilos para naman kayong pagong. Ano pa bang hinihintay mo ha? Puntahan nyo na agad ang lugar na yon. Kumilos na kayo ngayon na! Hindi na ako nakipagtalo. Sinunod ko lang ang gusto ng matanda. Hindi na nga ako nag-aksaya ng panahon noon at agad-agad na hinanap si Lando. Dali-dali rin kaming dumiretso sa sinasabi nitong lugar. Pagdating lang namin sa lugar na yon ay may nangyari ng kakaiba. Nakakainis talaga ang matandang yun. Kung makapag-utos ka, alam mo naman kung sino. Parang siya nagpapasweldo sa atin ah. Gusto pa niya agad-agad nating sundin siya. Kapal-kapal talaga ng muka. Hayaan mo na, Dong. May punto rin naman ang matanda. Gawin na lang natin ang trabaho natin para wala na siyang masabi. Ay naku kagawad, hindi pwede sa akin ang ugali niyang yun. Hinahayaan niyo lang kasi kaya siya umaabuso. Pag nakita ko talaga yun, hihilahin ko talaga ang dila nun. O, Dong, anong problema? Ba't ka huminto? Ba't parang namumutla ka? Ayos ka lang ba? Kagawad, wala ka bang napapansin? Wala naman, bakit mo na itanong? Bigla na lang po kasing sumama ang pakiramdam ko. Para pong may mga matang nakatingin sa atin. Parang may kung ano sa paligid na nakamasid. Ano ba pinagsasasabi mo, Dong? Ikaw umiiral na naman yung kaduwagan mo. Hindi kagawad, malakas talaga ang kutob ko eh. Parang may kung ano sa lugar na to na hindi normal. Kinikilabutan talaga ako. Ikaw, kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Tinatakot mo lang din naman ang sarili mo eh. Tara na, pupuntahan pa natin yung sinasabi ni Lola Tasing. Kagawad, baka pwedeng hindi na tayo tumuloy. Sabihin na lang natin na may malaking hayop lang silang nakita. Bumalik na lang tayo. Umayos ka nga, Dong. Ano ka ba? Kaya nga tayo nandito para malaman natin ang totoo. Tapos tayo pa mismo ang gagawa ng kwento. Di naman yun kwento. Yun din naman talaga ang hinala ko sa nakita nila. Ikaw, Dong, nangangatwiran ka pa talaga. Konti na lang tatamaan ka na sa akin. Kung wala ka naman magandang sasabihin, mabuti pa itiko mo na lang yung bibig mo. Pasensya ka na talaga, kagawad. Malayo pa ang pupuntahan namin nun kaya itinuloy na namin ang paglalakad at binilisan na rin namin ang kilos. Kaso nahirapan kami dahil sa dami ng mga damo at mga puno sa daan. Nagsisimula na rin kaming makaramdam ng pagod nun pero hindi kami tumigil. Hanggang sa may mapansin na kaming pambihira. Sandali lang, Dong, tingnan mo yun Doon sa taas ng puno. May marka doon, ganyan na ganyan din ang marka na nakita ko nun. Sigurado ka ba dyan, kagawad? Oo, hindi ako pwede magkamali. Sa tingin ko, hindi ordinaryong mga marka yan. Sino naman kaya ang gagawa ng mga markang yan? Tsaka para saan? At paano niya nagagawa yun? Dapat matangkad talaga siya para magawa yan. Hindi ko alam, Dong, pero mukhang may kakaiba talagang nangyayari sa lugar na to. Mas mabuti pa siguro kung mag-ikot-ikot pa tayo. Baka sakaling may mahanap pa tayo na kahit anong palatandaan. Subukan nating maghanap doon. Tignan mo yon, kagawad. Parang may kung ano yata doon. Tignan natin, dali. Sandali lang, hintayin mo ako. Ano, Dong? Anong nakita mo? Teka, mga bakas ba yan ng mga paa? Tama ka, kagawad. Ang lalaki ng mga bakas na to. Ngayon lang yata ako nakakita ng ganito kalaki. Sigurado kung hindi ito galing sa tao. Kung hindi yan galing sa tao, ano naman kayang nilalang ang pwedeng magmay-ari niyan? Hindi kaya totoong sinasabi nila. Baka nga may halimaw sa lugar na to. Kagawad, bumalik na kaya tayo. Marami naman na tayong nalaman eh. Tama na siguro yun. Ano ka ba, Dong? Ngayon ka pa talaga titigil meron na nga tayong nahahanap na ebidensya. Parang delikado kasi sa lugar na to eh. Kanina pa nga hindi maganda ang pakiramdam ko. Mas mabuti yata kung bumalik na tayo, kagawad. Di parang nagsayang lang tayo ng pagod. Ano ka ba? Hindi pa tayo pwedeng bumalik hanggat wala pa tayong nakikitang matibay na ebidensya. Umayos ka nga. Ano pa bang tawag mo sa mga nakita natin? Hindi pa ba ebidensya yun? Ano pa bang balak mo, kagawad? Iniisip ko kasi, ano kaya kung sundan natin ang mga bakas na to? Baka sakaling meron pa tayong mahanap na pwedeng makatulong sa atin. Naku po, kagawad. Parang hindi maganda ang kutob ko niya sa balak mo. Baka imbis na ebidensya
disgrasya ang mahanap natin. Eh, lagi namang masama ang kutob mo. Sige na nga, umalis ka na. Iwan mo na ako. Hindi ko rin naman kailangan ng tulong mo. Kagawad naman, alangan naman na iwan kita dito sa gubat na mag-isa. May kung ano pa namang nilalang dito na gumagala. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo, hindi yun maatim ng konsensya ko. Ikaw talaga, Dong, ang gulo-gulo ng isip mo. Daig mo pa ang babae kung magbago ka ng isip eh. Ganito na lang, mamili ka kung anong gusto mo. Sasama ka ba sa akin o hindi? Sasama na lang, kagawad. Sige, pero kung sasama ka sa akin, gawin mo ng tahimik. Hindi yung puro kareklamo dyan. Natatakot lang naman ako, kagawad. Hindi naman kasi biro tong sitwasyon natin eh. Naghahanap kaya tayo ng halimaw. Ba't ba kasi puro ganyan ang iniisip mo? Kaya ka natatakot eh kung ano-ano kasi ang iniisip mo na hindi maganda. Kumalma ka lang kasi. Hindi pa naman natin alam kung halimaw nga yun. Paano kung halimaw nga yun? Paano kung hindi? Paano nga kung... Ikaw, Dong, hindi ka talaga titigil, no? Sasapakin na kita. Sabi ko nga po, kagawad eh. Tatahimik na ako. Mabuti naman. Dapat kanina mo pa ginawa. Halika na nga. Tingnan na natin kung saan ba papunta ang mga bakas na ito para matapos na tayo rito. Kagawad, tingnan mo. Parang papunta dun sa mataas na puno ang mga bakas. Oo nga, tama ka. Halika, tingnan natin dun. Oh, kagawad. Hanggang dito na lang ang mga bakas. Nawala na dito. Paano ngayon yan? Subukan nating magtingin-tingin sa paligid. Doon ka sa banda ron, dito naman ako. Sumigaw ka lang kung may napansin ka na kung ano ha. Kagawad, ano kasi? Paano ko ba sasabihin? Oh, ano na naman, Dong? Huwag mo sabihin nagrereklamo ka na naman. Kukutosan na talaga kita. Hindi po. Ang totoo nga po niyan sumasang-ayon talaga ako sa naisip nyo. Yun din sana ang sasabihin ko eh. Naunahan nyo lang ako. O ano pa bang hinihintay mo? Kumilos ka na. Opo, ito na. Papunta na, kagawad. Kumikilos na. Hindi na rin ako nag-aksaya ng panahon nun. Sinimulan ko munang maglakad-lakad sa paligid. Pagkatapos ay tiningnan ko naman ang mga puno, pati na rin ang mga halaman. Sinuri ko talaga ng maigi ang lugar pero wala naman akong napansin na kahit ano. Sa kabila nun ay may pakiramdam ako na hindi maganda. Para bang may mangyayaring masama. Hindi ko naman alam kung bakit. Nang walang ano-ano'y narinig ko na lang na sumisigaw si Lando. Kinilabutan talaga ako nun. Humihingi kasi siya ng tulong at para siyang takot na takot. Dali-dali ko na nga siyang pinuntahan. Dong! Dong, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Kagawad, tulungan mo ko! Inatake ako ng halimaw! Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Nasa na? Nasa na ngayon ang halimaw? Yan siya! Nakikita mo ba, kagawad? Nakatingin pa rin siya sa akin. Galit na galit talaga siya oh. Parang balak niya talaga akong saktan. Yan? Daga lang yan eh. Ako ba pinaglololo ko mo, Lando? Tignan mo ng mabuti, kagawad. Hindi yan ordinaryong daga. Tignan mo yung mga mata niya, pulang-pula. Tignan mo yung mga ngipin, ang lalaki. Tapos ang taba-taba pa niya. Aray! Bakit mo naman piningot ang tenga ko? Tarantado ka? Pinag-alala mo talaga ako. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Yun pala nakakita ka lang ng bundat na daga. Kagawad naman. Tignan mo naman ang itsura niya, no. Ngayon lang yata ako nakakita ng ganyan eh. Teka, kagawad! Saan ka pupunta? Saan pa ba? Uuwi na lang ako. Baka mamaya masiraan pa ako ng ulo dahil sa'yo. Sandali lang, kagawad. Hintayin mo ako. Huwag mo ako iwan dito. Teka lang, kagawad! Bakit ba ayaw mo maniwala, kagawad? Huy! Dahil sa mga kwento at sa mga nakita at naranasan namin sa lugar na yon ay lumakas ang hinala ko. May kung ano ngang kakaibang nilalang ang gumagala sa lugar na yon. Pero sa kabila ng mga ginawa naming pag-iimbestiga, ay wala pa rin kaming natukoy na paliwanag. Ang hindi namin alam ay lalala pa pala ang mga nangyayari. Isang gabi ay nagulantang na lang ang buong baryo sa kumalat na balita. Kagawad! Kagawad! Ano ba, Dong? Ang ingay-ingay mo naman. Bakit ka ba sumisigaw? Hindi mo ba alam na nakakaistorbo ka? Tingnan mo, tambak pa ang mga kailangan kong gawin dito. Kagawad, may kailangan po kayong malaman. Importante.
Siguraduhin mo lang talaga na mahalaga yung sasabihin mo kundi malilintikan ka talaga sa akin. Kagawad, yung anak kasi ni Manang Laura, nawawala. Ano? Bakit di mo sinabi agad? Ano raw ang nangyari? Ang sabi sa akin ni Manang, nagkayayaan daw ang mga bata na pumunta sa gubat. Maghahanap daw sila ng gagamba. Ha? Bakit naman nila ginawa yun? Di ba nga ipinagbabawal na ni Kapitan na pumunta ron? Alam mo naman ang mga bata dito sa atin, matitigas ang ulo. Hindi mapagsabihan. Naku naman. Uy, ano nangyari? Ituloy mo ang kwento. Natagalan daw silang umuwi kaya nag-alala na si Manang. Pinuntahan niya na raw sa mga bahay nila yung mga bata. Nakauwi na daw pala yung mga kasama at yung anak na lang niyang hindi. Akala daw ng mga bata nauna nang umuwi dahil hindi na nila nakita dun. Hindi na nga mapakali si Manang eh. Hinanap niya na daw sa kung saan ang anak niya pero hindi talaga niya nakita. Naku po, tiyak na nasa panganib ang batang yun. Tawagin mo yung iba pang mga tanodong. Sabihin mo pumunta agad sila ng gubat. Dalian mo! Hindi talaga maganda ang kutob ko nun. Kaya nagmamadali na akong pumunta ron. Naabutan ko pa nga nun si Manang Laura na iyak ng iyak. Halos lumuhod na nga siya sa harap ko habang nagmamakaawa na tulungan ko raw siya na mahanap ang anak niya. Nangako naman ako sa kanya na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para matulungan siya. Nang dumating naman ang mga kasama ko ay hindi na kami nagsayang ng panahon at agad na kumilos. Naghiwa-hiwalay na rin kami noon para mapabilis ang paghahanap pero gaya ng inaasahan ay hindi pa rin yun naging madali. Ilang oras din kaming naglibot noon pero bigo kami. Dahil malalim na rin ang gabi at lubhang delikado pa sa lugar na yon, kaya napilitan na kaming huminto. Pero itinuloy pa rin namin ang paghahanap kinabukasan. Kagawad, kanina pa tayo naghahanap. Kanina pa rin tayo palakad-lakad. Ang sakit na nga ng mga paa ko eh. Baka pwedeng magpahinga muna tayo saglit. Tumayo ka nga riyan. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan nating mahanap yung bata sa lalong madaling panahon. Parang wala naman kasi nangyayari, kagawad. Hanap tayo ng hanap pero kahit isang palatandaan wala naman tayong makita. Parang naglaho na lang yung bata na parang bula eh. Alam ko, Dong. Ramdam ko rin ang hirap ng sitwasyon natin. Pero hindi ibig sabihin nun ay titigil na tayo. Hindi tayo pwedeng sumuko hanggat may katiting na posibilidad na buhay pa ang bata. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Anong plano mo, kagawad? Laki-laki naman kasi nitong gubat. Parang wala nang katapusan. Kahit saan tayo tumingin, puro puno, damo at mga halaman lang ang makikita natin. Saan naman natin hahanapin ang batang yun? Sigaw na tayo ng sigaw pero wala naman tayong naririnig na sagot o kahit ingay man lang. Parang wala na talaga siya rito eh. Hindi ko rin alam, Dong. Basta kailangan natin siyang makita, ano man ang mangyari. Naiintindihan ko, kagawad. Pero baka naman pwede ako maupo dito kahit ilang minuto lang. Hindi nga pwede. Walang magpapahinga hanggat hindi natin natatagpuan ang bata. Halika na. Gusto mo pa bang kalad ka rin kita? Sabi ko nga dapat kumilos na tayo talaga. Ano pa bang hinihintay mo, kagawad? Tara na! Sa bawat oras na nasasayang, mas lalong bumababa ang tsansa natin na mahanap ang bata. Nakakainis naman. Kanina pa tayo paikot-ikot dito pero wala pa rin tayong nahahanap. Oh, himala, Dong. Ang tahimik mo yata. Ano kasi, kagawad? Parang may nararamdaman ako na kanina pa sumusunod sa atin. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka gumagawa ka na naman ng dahilan, ha? Ikaw, Dong, tigil-tigilan mo ako. Sinasabi ko talaga sa'yo. Hindi, kagawad. Hindi ako gagawa ng kwento sa mga ganitong bagay. Hindi naman to biro eh. Malakas talaga ang kutob ko. May kung ano sa paligid natin. Hindi lang ako sigurado kung ano. Parang wala naman. Baka guni-guni mo lang siguro. Halika na, may kailangan pa tayong gawin. O kagawad, ang layo na naman ng nalakad natin ah. Kung saan-saan na rin tayo nakarating pero wala pa rin. Hindi ka pa ba napapagod? Nakakainis naman. Ginawa na natin lahat pero hindi pa rin natin siya mahanap. Hindi ko na alam kung ano ang pwede nating gawin para makita siya. Bumalik na lang siguro tayo tapos sumanap pa tayo ng ibang pwedeng tumulong. Masyado kasi talagang malaki ang gubat na to tapos
Ang dami pang pasikot-sikot. Hindi talaga madali itong ginagawa natin. Teka dong, naaamoy mo ba yun? Hindi ba parang mabaho? Parang malansa? Pasensya ka na, kagawad. Baka ako lang yung naamoy mo eh. Basang-basa na kasi ako ng pawis. Hindi rin kasi ako nakaligo kanina. Ang aga-aga mo naman kasing pumunta sa bahay eh. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Iba, hindi talaga maganda ang amoy eh. Parang nabubulok na yun. Tama ka nga, kagawad. Naamoy ko na nga. Ang baho nga. Isang kaya nang gagaling ang amoy na yung kagawad? Kung maghiwalay kaya tayo para mas madali nating mahanap yon. Hindi na, baka kung ano na naman ang makita mo dyan. Doon tayo pumunta, parang galing doon ang naaamoy natin. Halika na. Parang wala namang kung ano dito, kagawad. Wala talaga. Palpakan na naman eh. Di ikaw na ang magaling. Bakit? Ano bang akala mo sa akin? Manghuhula? Hindi ba ako pwede magkamali? Si kagawad naman, high blood agad. Di ka na nasanay sa akin. Binibiro lang naman kita. Masyado ka kasing seryoso. Kaya ka pumapangit. Aray ko! Teka, ano ito naapakan ko? Ano ba ito nakakalat dito? Sus, ginoo ko! Putol na paa! May putol na paa dito! Diyos ko po! Totoo nga! Paangayan ng tao! Tignan mo, kagawad! Ang dami pang dugo dito! Nagkalat dito sa lupa! Para bang may pinatay dito! Pinatay na yata nila ang bata! Tama ka nga, Dong. Kinikilabutan ako. Paano nila nagawa ang karumal-dumal na bagay na ito? Hindi maganda ang kutob ko, kagawad. Parang hindi tao makakagawa nito. May kakaiba talaga sa lugar na to eh. Mabuti pa siguro kung umalis na agad tayo dito. Delikado talaga rito. Tama ka. Kailangan din nating ipaalam to kaagad sa mga kasama natin. Halika na, bilisan natin. Teka, kagawad. Narinig mo ba yun? Hindi ba parang iyabag yun ng mga paa? Baka naman kung anong hayop lang yun. Hindi. Parang mas malaki pa yun sa hayop. Tsaka, kagawad, parang kanina ko pa yun napapansin ha. Parang sinusundan niya tayo. Maniwala ka naman sa akin, kagawad. Sigurado ka ba talaga dyan sa hinala mo? Oo, malakas talaga ang pakiramdam ko. Kagawad, anong gagawin natin? Baka mamaya kung anong masamang nilalang pala yan. Paano kung atakihin tayo niyan? Huminahon ka lang, huwag kang magpapahalata. Maglakad ka lang ulit na parang wala kang narinig. Huwag ka ring titingin sa likod. Paano nga ako hihinahon? May sumusunod nga sa atin. Kasalanan mo to eh. Sabi ko naman sa'yo kanina pa, umalis na tayo. Ikaw kasi, ang tigas-tigas ng ulo mo. Oo na, oo na. Halika na, lumakad na tayo. Nasa na kaya yun? Baka mamaya malapit na pala siya sa atin. Kinakabahan talaga ako, kagawad. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, Dong. Basta maglakad ka lang, huwag kang titigil. Kagawad, nandun na naman yung mga tunog. Kagawad, meron talagang kung ano sa lugar na to eh. Wala rin siyang balak na tantanan tayo. Sino ka? Lumabas ka riyan! Alam namin nagtatago ka! Lumabas ka na, magpakita ka sa amin! Hindi ka talaga lalabas? Talagang wala siyang balak na magpakita. Sigurado ako na may kung ano talagang pinaplano kung ano man yan. Teka, kagawad, sa banda dun. Para yatang may gumagalaw sa banda ron. Sige, susubukan kong alamin kung ano ba talaga yon. Ayun ka na naman, kagawad eh. Hindi mo na naman iniisip ang desisyon mo. Delikado yung iniisip mo, kagawad. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ano ka ba? Sino ka? Anong ginagawa mo? Bakit ka nagtatago dyan sa mga damo? Sumuko ka na, nakita na kita. Teka, anong ginagawa mo? Huwag kang kikilos ng masama. Hoy, teka, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Kagawad, ano yun? Ano nakita mo? May nakita akong lalaki. Nasa 50 na mahigit ang edad niya. Nagtatago siya riyan kanina tapos bigla na lang tumakbo. Kakaiba talaga ang taong yun. Kung makatingin nga siya kanina, parang galit. Nakikilala mo ba kung sino yun, kagawad? Hindi eh, ngayon ko lang siya nakita. Hindi siya taga rito sa lugar natin. Nakakapagtaka nga. Bakit nga kaya tayo sinusundan?
Ano kayang problema nun? Naghinala talaga ako kung sino ang taong yun. Hindi kasi tama ang kilos niya at halata mo nang meron siyang tinatago. Kaagad naman nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis. Pero itinanggi naman nila na may kababalaghang nangyayari. Baka daw tinangay lang kasi ng mga hayop ang katawan ng bata. Pero dahil wala silang masyadong ebidensya, ay bigo silang matukoy kung sino ang maaaring gumawa nun. Kaso, hindi pa pala matatapos doon ang mga problema. Nang mga sumunod na araw kasi, ay lalo pang lumala ang mga nangyari. 2 mga bata pa ang sunod-sunod na nawala at wala namang nakakaalam kung bakit. Hindi tuloy maiwasan ng mga tao na matakot at mabahala para sa kanilang kaligtasan. Kung ano-ano pang ang mga kwento ang kumalat sa baryo nun. Tao po! Tao po, kagawad! Nandiyan ka ba? Pwede ba kita makausap? Oh, ikaw pala Dong. Anong problema? Bakit ang aga mo naman pumarito? Kagawad, naisip ko kasi na baka kailangan mong malaman itong sasabihin ko. Narinig mo na ba ang usap-usapan ngayon sa lugar natin? Hindi pa. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Kalat na kasi ang mga kwento. Marami na nagsasabi na baka aswang daw ang gumagala at bumibiktima sa mga bata. Ano ka mo? Aswang? Ikaw talaga, Dong. Kalalaki mong tao pero nagpapapaniwala ka sa mga chismis. Hindi naman totoo yung mga aswang-aswang na yan. Yun nga ang sabi nila. Pati nga matatanda yun din na sinasabi. Paano naman nila nasabi na aswang nga ang may gawa no, na Ber? Nitong mga nakaraang araw kasi, may mga kabaryo daw tayo na nakararanas ng mga bagay na mahirap ipaliwanag. Alam mo ba si Lola Noring daw? Nagigising daw kasi siya kapag madaling araw. May naririnig daw siya mga kakaibang tunog. Parang may umaaligid daw sa labas ng bahay nila. Baka naman pusa o kung anong hayop lang yun. Kahit nga dito sa amin ang iingay ng mga pusa. Hindi daw kagawad. Iba daw talaga yun. O ito pa, si Manong Raul naman. Tuwing gabi kasi napapansin niya na lagi may kumakalmot sa pinto nila. Parang gusto daw pumasok. Baka pusa lang din ang gumagawa nun. Di ba nga mahilig naman sila Manong na mag-alaga ng pusa? Meron pa kay Manang Sol naman. Sabi niya nitong mga nakaraang araw, napapansin niya na parang may kumakatok sa bintana nila. May pusa na ba ngayon na marunong kumatok? Baka naman ibon o paniki lang yun. Saka marami pang pwedeng gumawa ng tunog na yun. Pero kagawad, ba't ba kasi ayaw mo maniwala? Marami nang ang kababalaghan na nangyayari pero nagmamatigas ka pa rin. Yun lang naman ang posibleng dahilan sa mga nangyayari sa baryo natin Paano ka naman nakakasiguro? Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Bakit hindi ka makasagot? Hay nako, sa tanda kong ito ni minsan wala pa akong nakita na kahit anong aswang. Maski lumilipad o naglalakad, wala. Kaya sigurado ako na hindi totoo ang mga kwentong yan. Ikaw ang bahala. Basta pag inatake ka ng aswang, huwag mo sabihin na hindi kita binalaan Tingnan mo tong kupal na to. Tinakot pa talaga ako. Kala niya siguro utu-utu ako gaya niya. Maniwala naman ako sa mga aswang na yan. Hindi talaga ako nakikinig sa sinasabi ng mga tao nun. Medyo may katigasan talaga kasi ang ulo ko. Ang hirap din naman kasing paniwalaan ng mga kwentong yon. Kaso, isang beses ay tuluyan palang mababago ang isip ko. Hinding-hindi ko talaga makakalimutan ang naranasan ko nun. Pasado 9:00 na yon ng gabi at nagro-ronda kami na madalas naman naming ginagawa. Maya-maya ay may nakasalubong kaming mga kabataan sa daan. Takot na takot talaga sila nun. May narinig daw kasi silang mga sumisigaw sa gubat. Para daw humihingi ng tulong. Hindi na nga kami nag-aksaya ng panahon at agad nang pumunta ron. Kagawad, totoo nga ang sinasabi nila. May humihingi nga ng tulong. Baka may kinuha na naman bata. Kailangan na po natin magmadali. Oo, tama ka. Maghiwa-hiwalay tayo sa 3 grupo. Huwag kayo lalayo sa mga kasama nyo ha. Kapag may nakita kayong kakaiba, tumawag agad kayo ng tulong. Kumilos na tayo. Lando, Badong, sumama kayo sa akin. Ang bihira naman talaga. Bakit ba lagi na lang nangyayari to? Hindi na natapos ang mga problema natin. Pwede ba, Dong? Tumulong ka na lang ng walang reklamo.
Alam mo na nga may nangangailangan sa tulong natin tapos ganyan ka pa. Sana pala iniwan na lang kita. Pasensya ka na, kagawad. Teka sandali. Tumingin ka doon, kagawad. Parang may kung ano doon sa mga puno. Oo nga, tama ka. Teka, mga marka na naman ba yan? Mga marka nga na parang kinalmot. Ganyan na mga marka na nakita ko noon. Hindi ba parang nakakapagtaka, kagawad? Malakas din ang pakiramdam ko na hindi nagkataon lang na makakita ulit tayo ng markang yan. Kailangan natin mag-ingat. Oo, alam ko. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Hindi pa naman natin kabisado ang lugar na ito. Kagawad, nawala na yung mga sigaw. Wala na talaga. Paano na ngayon yan, kagawad? Paano pa natin mahanap ang batang yun? Malas naman. Huwag naman sanang nahuli na tayo. Subukan pa rin nating maghanap. Pumunta tayo ron. Sobrang dilim at sobrang tahimik dito, kagawad. Imposible talaga mahanap natin ang batang yun kung hindi natin alam kung nasan siya. Dong! Naririnig mo ba ako? Si Kagawad to! Nandito ako para tulungan ka! Nasaan ka? Sabihin mo sa akin para matulungan kita! Wala pa rin, kagawad. Tumigil na talaga ang batang yun. Dong, uulitin ko! Nandito ako para tulungan ka! Magtiwala ka sa akin! Kaya kung naririnig mo ako, sumigaw ka! Pakiusap! Sus, Ginoo ko. Narinig niyo ba yun? Hindi ba parang may tumatawa? Parang tinatawanan tayo. Oo, narinig namin. Hindi mo na kailangan sabihin. Pero parang nakapagtataka nga. Kinikilabutan ako, kagawad. Nagtatayuan na nga mga balahibo ko sa katawan, oh. Parang hindi galing sa tao mga tunog na yun. Delikado tayo dito, kagawad. Huminahon ka lang, Dong. Baka hangin lang o kung anong hayop lang ang gumawa nun. Oh, yun na naman yung tunog na parang tumatawa. Parang hindi naman tunog ng hayop yung kagawad eh. Nakakapanindig balahibo talaga. Ngayon lang ako natakot ng ganito. May kung anong nilalang sa lugar na to. Ikaw, Dong, kung ano-ano na naman ang naiisip mo. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Kagawad, hindi talaga maganda ang kutob ko. Parang may mangyayaring hindi maganda. Mabuti pa siguro bumalik na tayo. Bay, magsalita ka naman. Tulungan mo ako kumbinsihin si Kagawad na umalis na tayo rito. Paano ka nga pala magsasalita? Nakalimutan ko. Pipi ka nga pala. Ay, pero paano yung bata? Hindi natin siya pwedeng iwan. Kagawad, wala na ang batang yun. Tsaka hindi rin naman tayo sigurado kung may bata ba talaga dito eh. Pakiusap naman, maniwala ka naman sa akin. Kahit ngayon lang oh. Oo nga, tama ka. Sige, Dong, tara. Bumalik na tayo. Oh, anong problema, Kagawad? Bakit bigla ka nalang huminto? Kasi Dong, alam mo ba kung nasa na tayo? Aba, malay ko. Ikaw tong mas nakakaalam sa lugar na to eh. Bakit akong tinatanong mo? Parang may problema kasi tayo eh. Parang hindi naman kasi tayo galing dito kanina. Sa tingin ba ninyo, tama pa kaya ang dinadaanan natin? Pambihira. Huwag mo sabihin sa akin na naliligaw na pala tayo, Kagawad. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Oh, bakit parang hindi ka na makasagot? Ano? Kung gano'n naliligaw na nga tayo? Anak ka talaga ng nanay mo, Kagawad. Hindi ko alam, naguguluhan ako. Sigurado naman akong tama ang dinaanan natin kanina. Kung tama palang dinaanan natin, ba't naliligaw na tayo ngayon? Sabihin mo nga. Ay naku, Kagawad. Kahit kailan palpa ka talaga. Kumuha ka ng paraan. Hindi pwedeng tumuha nga na lang tayo dito. Sige, subukan natin pumunta ron. Oh, anong na naman? Bakit tumigil ka ulit? Dalihan mo na, Kagawad. Hindi pwede magtagal pa tayo dito. Sandali, tingnan niyo yung puno na yun. Parang hindi ko yata yun nakita kanina. Hindi ba parang may kakaiba sa puno na yan? Parang may kung ano dyan na hindi ko masabi. Ano ba, Kagawad? Wala na tayong panahon para dyan. Kailangan na natin makaalis dito. Dalihan mo na. Ikaw, Dong, kanina ka pa ha? Nagtitimpi lang ako sa'yo.
Kanina ka pa utos ng utos dyan. Buti sana kung tumutulong ka. Pasensya ka na, kagawad. Gusto ko lang naman na makaalis na tayo dito agad eh. Hindi ko kasi talaga gusto sa lugar na to. Hay, halina kayo. Doon tayo pumunta. Teka sandali, narinig niyo ba yun? Parang may kumaluskos. Parang nasa malapit lang. Huwag nyo nalang pansinin. Dalian na lang natin para makita na natin ang tamang daan. Teka kagawad, ayan na naman yung mga kaluskos. Masama ang pakiramdam ko, kagawad. Para yatang sinusundan tayo nun. Oo nga. Halina kayo. Kumilos na tayo. Kagawad, sa taas mo! Umiwas ka! Kagawad! Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Pambihira. Munti ka na talagang nabagsakan. Oo nga. Mabuti na lang at nasabihan mo ko. Paano nangyari yun? Bakit bigla na lang nahulog ang sangang yan? Parang sinadya na ihulog yan sa'yo eh. Ikaw talaga, Dong. Ang dami-dami mong naiisip. Pati nahulog na sanga. Ako po. Ayun na naman yung tumatawa na yun. Parang nasa malapit lang yun at parang pinagmamasdan niya tayo. Sinabi ko na sa'yo, kagawad eh. May kung anong nilalang talaga sa lugar na to at pinaglalaruan niya lang tayo. Siguro nga, tama ka. Pasensya na kung hindi. Teka, tingnan ninyo yung puno na yun. Hindi ba parang kakaiba? Teka, parang gumagalaw ang puno. Parang papalapit sa atin. Tama ka nga, kagawad. Hindi yan ordinaryong puno. Ay nako, anong klaseng nilalang yan? Ba't sobrang tangkad niyan? Singtaas na siya ng puno. Tingnan niyo ang mga binti at braso niya, ang haba. Yung balat niya sobrang itim. Tingnan niyo rin ang mga mata niya. Pulang-pula. Sus, Ginoo! Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Hindi ko nga alam na may ganyan palang nilalang. Nakakakilabot. Kagawad, anong gagawin natin? Tignan mo. Nakatayo lang siya pero nakatingin siya sa atin. Tignan mo, sama ng tingin niya. Parang may gagawin siyang masama. Sandali. Bigla na lang bumuka ang bibig niya. Bakit ganyan ang bunganga ng nilalang na yan? Sobra-sobra ang laki. Sus, Ginoo! May sa demonyo ang nilalang na yan! Papatayin tayo niyan! Sandali, Badong! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Kagawad, tumakbo na po si Badong. Natakot na. Mabuti pa tumakbo na rin tayo habang may pagkakataon pa. Halika na! Paalis na sana kami noon nang bigla naming marinig ang nakakahindik na ungol ng halimaw. Mas masahol pa yun sa tunog ng isang nauulol na hayop. Ganun na lang talaga ang hilakbot na naramdaman ko ng mga sandaling yun. Sa sobrang takot ko nga ay parang nawala na ako ng lakas. Kahit anong ang pilit ko ay hindi ko na maigalaw ang mga binti ko. Parang minamartilyo naman ang dibdib ko sa lakas ng kabog ng puso ko. Hindi ko na nga malaman ang gagawin ko noon. Nakita ko si Lando noon na nagmamadali ng tumakbo. Ayoko namang maiwan doon kaya pinilit ko ng sundan siya. Pero tinawanan lang kami ng halimaw, na para bang sinasabi nito na hindi kami makakaalis. Hanggang sa may bigla na lang humagupit sa akin na parang latigo. Tinamaan talaga ako ng malakas kaya sumubsob ako sa lupa. Nakita ko nun si Lando, malayo na siya sa akin nun. Ni hindi niya alam na naiwanan niya na pala ako. Sumigaw ako pero parang hindi niya na ako narinig. Sinubukan ko agad na tumayo kasi may bigla na lang pumulupot sa paa ko kaya bumagsak lang ulit ako. Pagtingin ko ay nanlaki na lang ang mata ko. Hindi talaga ako makapaniwala nun. Nakita ko kasi ang braso ng halimaw na sobra-sobra ang haba kaya nahawakan niya ang paa ko. Sinubukan kong alisin ang mga daliri ng halimaw pero sobrang higpit ng pagkakapulupot nun. Nahuli niya na talaga ako nun at parang hindi na ako makakatakas. Lalo pang humigpit ang mga daliri hanggang sa maramdaman ko na lang na hilahin ako palapit sa halimaw. Takot na takot talaga ako nun. Pinipilit ko na lang na sumigaw hanggang sa abot ng aking makakaya. Pero parang walang nakakarinig sa akin. Wala na nga ako nagawa nun kundi ang magmakaawa na lang sa halimaw na wag niya akong kainin. Pero tawa lang ng tawa ang nilalang na yon. Ganon na lang ang kaba ko nun. Ibinuka na naman kasi ng halimaw ang bunganga nito. Sa sobrang laki ng bunganga niya, kitang-kita ko pa nga ang matatalas ng mga ngipin nito.
Halos mawala na nga ako ng pag-asa noon, pero bigla na lang tumigil ang halimaw. Maya-maya ay narinig ko na lang ang mga sigawan ng mga kasama ko at hinahanap na nila ako. Sumigaw na ako ng sumigaw noon, dahilan para iwan ako ng halimaw na nagmamadali ng tumakas. Nang makauwi ako sa bahay namin, ay agad kong niyakap ang lola ko. Kala ko kasi talaga ay hindi ko na ulit sila makikita ng kapatid ko. Kinuwento ko agad sa kanya ang lahat ng nangyari nun. Sus, Ginoo ko! Grabe naman pala talaga ang nangyari sa'yo, Apo! Mabuti na lang at ligtas ka at walang nangyari sa'yong masama! Mabuti na lang po at nakita agad ako ng mga kasama ko, kundi sigurado pinatay na ako ng halimaw na yun. Nakakakilabot po talaga ang nilalang na yun, sobra! Hindi ko alam na may ganun palang klaseng nilalang. May hinala ako kung ano ang nilalang na yun na umatake sa'yo. Talaga, Lola? Sabihin niyo po sa akin. Nung bata kasi ako, may ikinukwento na sa akin ang lola ko tungkol sa nilalang na humahaba ang mga parte ng katawan. Ang akala ko nga nun alamat lang yon. Napakahirap naman kasing paniwalaan. Pero sigurado ako na yun lang ang pwedeng paliwanag sa nangyari sa'yo. Sigurado ako na ang umatake sa'yo kanina ay isang uri ng aswang. Tinatawag ang aswang na yon na kantasma. Kaya pala gano'n na lang ang itsura ng nilalang na yun. Para siyang sinumpa. Sobrang pangit at nakakatakot po talaga. Isa pala yung aswang. Ano po ang nalalaman pa ninyo sa aswang na yun? Gaya ng mga aswang. Sa umaga, nagpapanggap lang din sila bilang ordinaryong tao. Pero pagsapit ng gabi, doon sila maghahasik ng lagim. Kadalasan mga bata ang punteriya nila pero mahilig din daw silang manakot. Gustong-gusto din nilang paglaruan ng mga tao. May kakaibang langis na ginagamit ang mga aswang na yon. Inilalagay nila yon sa buong katawan nila kaya nagiging sobrang itim ng balat nila at nagagawa nilang mapahaba. Ganun po ba? Naaalala ko nga po nito mga nakaraang araw po kasi marami na nga mga bata ang nawawala dito sa baryo natin. Siguro kinuha na sila ng halimaw na yon. Ibig po bang sabihin nun patay na sila? Ganun na nga. Sigurado ko na hindi sila kasing palad mo. Paano naman po natin pipigilan ang nilalang na yon? Hindi na po pwede na makapangbiktima pa ang demonyong yon. Hindi ko alam, Apo. Kahit ang lola ko, hindi rin niya alam kung paano mapupuksa ang nilalang na yon. Makapangyarihan daw talaga ang aswang na yun Kaya kailangan mong mag-ingat. Lalo na't pwede ka ring balikan ang nilalang na yon. Kaagad ko namang ipinaalam ang mga nalaman ko sa kapitan namin kinabukasan. Hindi naman ako nahirapang kumbinsihin siya. Pati kasi ang kapitan namin ay narinig na pala ang mga kwento tungkol sa kantasma. Sigurado na kami noon na ang halimaw na yun nga ang nanggugulo sa baryo. Kaso, wala naman sa aming makapagsabi kung sino ba ang nilalang na yun. Pero dahil kumalat na ang balita tungkol sa halimaw, ay naging mas maingat na ang mga tao sa lugar namin. Kaya naiwasan na may iba pang mabiktima. Hanggang isang araw ay may nangyari na hindi ko inasahan. Gulat na gulat ako noon. Kitang-kita ko kasi ang isang nakatatandang lalaki habang hinahabol nito ang isang batang iyak ng iyak. Maya-maya ay nahuli niya ito at akmang itatakas na niya palayo. Hindi na nga ako nagdalawang isip na makialam. Oy! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dyan sa bata? Bitiwan mo siya! Nahimik ka! Huwag ka nga nangingialam! Umalis ka na lang! Umalis ka na bago pa ako magalit! Bakit ko naman gagawin niyang sinasabi mo? Anong akala mo sa akin, tanga? Hindi ko hahayaang saktan mo ang batang yan! Ba't nagmamatigas ka pa? Binabalaan kita! Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo! Huwag mo nang subukan na hadlangan ako, kundi sisiguruhin ko na talagang magsisisi ka! Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Hindi! Tumigil ka na! Kung ano man ang binabalak mo, wag mo nang ituloy. Umalis ka na, pakawalan mo na lang ang batang yan. Ayaw mo talaga Kung hindi ka pa aalis ngayon, tatawag na ako ng tanod. Wisit ka! Hindi pa tong huli natin pagkikita! Tandaan mo yan! Natakot talaga ako noon sa mga banta niya. Ramdam ko kasi na hindi talaga siya nagbibiro at mukhang balak niya talaga akong balikan at gantihan.
Naaalala ko pa nga ang mga mata niya na nanlilisik at punong-puno ng matinding galit. Nangangamba talaga ako noon sa kung ano ang pwede niyang gawin. Kaya agad-agad kong inalam sa mga kasamahan ko ang tungkol sa taong yun. Kaso wala namang makapagsabi kung sino yun. Mukhang dayo lang kasi sa lugar namin ang lalaki. Pero sinigurado naman sa akin ang kapitan namin na gagawan agad nila ng paraan na mahuli ang taong yun. Kala ko nga nun ay ligtas na ako, pero hindi pa rin pala. Naglalakad ako nun mag-isa pa uwi ng bahay. Katatapos lang namin sa trabaho nun. Pasado 7:00 pa lang naman at may mga tao pa akong nakasabay sa daan. Kampante pa ako nun, ni hindi sumagi sa isip ko na makikita ko ulit ang taong yun. Nasa gitna pa naman siya ng kalsada. Nakatingin pa siya sa akin habang may ngisi sa mga labi niya. Kinilabutan talaga ako nun. Para kasing wala siyang magandang gagawin. Anong ginagawa mo rito? Ba't ka nakaharang sa daan? Anong kailangan mo? Ano pa ba sa akala mo? Di hinihintay ka. Mabuti naman at dumating ka na. Hey, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha? Ano ba problema mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi ba nga sinabi ko naman sa'yo, babalikan kita? Akala mo ba kakalimutan ko na lang basta-basta ang lahat na nangyari? Diyan ka lang! Huwag kang kikilos ng masama! Kung ano man ang balak mo, huwag mo na subukan! Bakit parang takot na takot ka? Gusto lang naman sana kitang lapitan para naman makapag-usap tayong dalawa ng masinsinan. Ano bang masama dun? Tumigil ka! Tumigil ka sabi! Huwag mo subukan lumapit sa akin! Nakikita mo tong hawak ko? Ipapalo ko talaga sa'yo to! Hindi ako nagbibiro! Para kang tanga, alam mo ba yun? Akala mo ba matatakot mo ako sa batuta mong yan? Ano naman ang magagawa niya sa akin? Binalaan na kita! Hindi kita aatrasan! Isang maling galaw mo lang tatamaan ka talaga sa akin! Subukan mo lang talaga lumapit! Dapat kasi hindi ka na nakialam. Dapat nanahimik ka na lang. Hindi sana mangyayari to. Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Sinabi ko nang diyan ka lang eh! Huwag kang lalapit! Ano ba? Hindi ka ba marunong umintindi? Kala mo siguro kaya mo akong pigilan, oh. Kala mo ba may magagawa ka laban sa akin? Nagkakamali ka. Wala kang laban. Hindi mo alam kung sino ang hinaharap mo. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Wala akong pakialam! Hindi ako makakapayag na gawin mo lang ang gusto mo. Gagawin ko kung ano ang kinakailangan. Tignan mo nga ang sarili mo. Tignan mo kung nasan ka ngayon. Mag-isa ka. Walang kasama. Walang ibang makakarinig sa'yo. Kaya na kitang tapusin ngayon kung gugustuhin ko. Dapat tumahimik ka na lang. Pero pinili mo pang maging bayani. Di itutuloy ngayon ang napala mo. Kung akala mo matatakot mo ako sa mga sinasabi mo, nagkakamali ka. Hindi ako magpapadala sa mga banta mo. At lalong hindi ako tatahimik. Umalis ka na lang kundi mapipilitan na talaga akong labanan ka. Kunwari ka pang matapang, pero alam ko nanginginig ka na sa sobrang takot. Parang hindi ka na nga makagalaw eh. Subukan mo. Tignan natin kung matapang ka talaga. Ano, kita mo na? Hindi mo naman magawa. Huwag mo akong hamunin. Hindi kita uurungan. Puro ka lang naman salita. Ang dami-dami mo pang sinasabi pero kulang naman sa gawa. Pareho nating alam ang totoo. Duwag ka! Hindi ako duwag! Humanda ka! Eto ang sayo! Ah! Ano? Paano nangyari? Tinamaan kita sa ulo pero bakit hindi mo ininda? Nakita mo na? Walang kwenta ang ginawa mo. Para mo lang akong kinikiliti. Hindi ka tao! Anong klaseng nilalang kang hayop ka? Oo, tama ka. Hindi nga ako tao. Walang yaka! Isa kang halimaw! Lumayo ka sa akin! Ah! Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos sa'yo. Tatakbo ka pala talaga, ha? Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Ano to? Bakit may pumupulupot sa katawan ko?
Sobrang higpit! Teka, paano mo nagagawa to? Bakit napakahaba at napakalaki na ng kamay mo? Kung ganon, ikaw pala ang kantasma! Ngayon alam mo na, kaso huli na. Kahit na magsisi ka pa, wala ka nang magagawa. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mong pakikialam. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Teka, anong balak mo gawin? Ah! Ano? Bakit hindi ka na makapagsalita ngayon? Hindi ka na nga pala makahinga. Ano kaya kung baliin ko na ang leeg mo? Nagbibiro lang ako. Hindi pa kita papatayin. Natutuwa pa kasi ako sa'yo eh. Pero ito ang tandaan mo. Sisiguruhin kung pagsisisihan mo talaga ang ginawa mo. Bigla na lang niya akong binitiwan nun kaya bumagsak ako sa semento. Sobrang sakit na nga ng katawan ko dahil sa ginawa niya. Umalis din naman siya pagkatapos. Wala na nga ako sinayang na panahon at kumaripas na ako pauwi. Kabadong-kabado talaga ako nun. Nun lang ako natakot ng ganon sa buong buhay ko. Hindi ko talaga maalis sa isip ko noon ang mga banta niya. Sigurado kasi ako na kung ano man ang balak niya ay hindi talaga maganda. Sinumbong ko ulit ang taong yon sa barangay namin pero wala pa rin nangyayari. Mas lalo pa nga lumala ang mga nangyayari noon. Isang gabi kasi nang makauwi ako ay agad-agad akong sinalubong ng lola ko. Mabuti naman at nakauwi ka na rin, Apo. Bakit po, Lola? Ano pong problema? Bakit para yatang takot na takot kayo? Kanina kasi, nung pauwi na kami ni Bebang, napansin ko na may sumusunod sa amin ng kapatid mo. Masama talaga ang kutob ko sa taong yon, para bang hindi siya mapagkakatiwalaan. Tapos, bigla-bigla na lang din yung nawala. Nakapagtataka nga po. Nakikilala niyo po ba kung sino? Hindi, mukhang dayo lang siya rito sa lugar natin. Lalaki yun na medyo mapayat ang pangangatawan. Tapos mga nasa 50 na mahigit ang edad. Parang katulad dun sa sinasabi mo. Hindi kaya siya yung kantasma? Posible nga po na siya ang taong yun. Hindi po maganda ang pakiramdam ko, Lola. Mukhang balak niya na rin kayong idamay. Walang iya siya. Sobrang sama niya talaga. Malaking problema ito. Pero sigurado ako na ang talagang pakay niya ay ang kapatid mo. Kailangan nating magdoble ingat. Sigurado ako na hindi titigil ang demonyong yon hanggat hindi niya nakukuha ang kapatid mo. Ano pong gagawin natin, Lola? Paano po natin lalabanan ang halimaw na yun? Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang kapatid mo. Teka, Lola, napansin mo ba? Kanina pa nagtatahulan ng mga aso sa labas. Parang hindi maganda ang ibig sabihin nun. Hindi kaya nasundan niya kayo hanggang dito? Hindi imposible. Baka nga nandyan siya sa labas ah. Teka, anong balak mong gawin? Titingnan ko po kung nandyan nga po siya. Hindi po ako mapapanatag hanggat hindi ako nakakasiguro. Sisilipin ko lang po sa bintana. Ano, Apo? Nakita mo ba? May napansin ka bang kakaiba? Wala naman pong kung ano sa labas. Baka kung ano lang po yung tinatahulan ng mga aso. Sus, Ginoo ko. Kinabahan talaga ako dun ah. Ikaw naman kasi, Apo. Kung ano-ano ang iniisip mo. Nahahawa ka na dun kay Lando. Pasensya na po kayo. Pero mabuti na lang at alam nating wala siya rito. Aba, hindi pa rin tayo nakakasiguro. Hindi tayo pwedeng magpakakampante. Sigurado ako na makikita pa ulit natin ang nilalang na yon. Nagkatotoo nga ang hinala ni Lola. Nang mga sumunod na gabi kasi ay kung ano-ano pang mga kababalaghan ang naranasan namin. Pero walang kasing lala ang nangyari isang gabi. Natutulog ako noon nang naalimpungatan ako dahil sa mga tunog na nanggagaling sa labas. Parang may kung ano kasi na naglalakad paikot sa bahay namin. Hanggang sa makarinig na rin ako ng kakaibang mga ungol. Nakakakilabot talaga ang mga tunog na yon. Parang galing yon sa isang malaki at mabangis na nilalang. Parang wala pa namang balak ang nilalang na yon na tumigil. Lalo pa akong kinilabutan sa sunod na mga nangyari. May maitim na anino kasi na dumaan sa bintana ko. Nanlaki na lang ang mga mata ko.
Sa second floor kasi ako ng bahay namin natutulog, kaya isa lang ang ibig sabihin nun. Napakalaki ng halimaw na yon. Nawala din agad ang anino pero sobra-sobra pa rin ang kaba ko. Para nang lalabas sa dibdib ko ang puso ko sa lakas ng kabog. Akala ko umalis na siya pero hindi pa rin pala. Gulat na gulat pa nga ako nang bigla na lang lumitaw ulit ang anino sa bintana. Sa pagkakataong din yon ay nangahas pa itong kumatok. Paulit-ulit na para bang alam niya talaga na nandun ako. Dali-dali ko nang pinuntahan ang lola ko nun. Pero nung balikan namin ang kwarto ko ay wala na ang halimaw. Kinabukasan nang tingnan namin ang labas ng bahay ay nakita namin na may malalaking bakas doon ng paa. Ganon na nga lang ang pagkabahala namin. Pero hindi pa natapos doon. Isang beses kasi ay may ginawa pa ang halimaw na yon na nagbigay ng matinding takot sa pamilya ko. Hindi ko talaga makakalimutan ang mga sandaling yon. Pasado 7:00 pa lang noon at nasa labas pa ako para mag-igib. Nang bigla na lang akong kilabutan. Nagtayuan lahat sa isang iglap ang mga balahibo sa buo kong katawan. Pakiramdam ko talaga ay may kung sino na nasa paligid na nakatingin sa akin. Nagkatotoo nga ang kinatatakot ko. Paglingon ko kasi ay nakita ko ang parehong lalaki na humarang sa akin nun. Nakatitig talaga siya sa akin. Sobrang pula pa naman ang mga mata niya nun. Para bang isa talaga siyang demonyo. Hanggang sa bigla na lang siyang ngumisi. Kinabahan na talaga ako nun kaya iniwan ko na ang mga timba at dali-dali na akong kumaripas pabalik ng bahay. Agad-agad ko ring sinarado ang pinto namin. Anong problema, Apo? Bakit parang hingal na hingal ka? Nakita ko na naman po siya. Nandiyan na naman ang halimaw na yon. Ano ka mo? Teka, nasaan? Wala naman ah. Nandun po siya sa bakod. Teka, nasaan na siya? Saan na siya nagpunta? Lola, maniwala ka sa akin. Nandiyan na naman siya kanina. Nakatingin pa nga siya sa akin. Buwisi talaga ang halimaw na yon. Talagang hindi niya tayo titigilan. Talagang hindi siya natatakot, ha? Malakas kasi talaga ang taglay niyang kapangyarihan eh. Hindi siya magawang itaboy ng mga proteksyon natin. Teka, Lola. Si Bebang po yun, sumisigaw siya. Kailangan niya po ng tulong. Dalian mo! Puntahan mo na agad siya! Bilisan mo! Kaagad na nga akong umakyat sa kwarto ng kapatid ko at doon nga ay halos lumaktaw ang puso ko sa nasaksihan ko. Nando na kasi ang halimaw at nakasilip sa bintana. Nakakakilabo talaga ang itsura ng halimaw na yon. Matatalas ang mga ngipin niya at pati na rin ang mga kuko niya. Tawa pa nga ng tawa ang halimaw. Kitang-kita ko naman ang kapatid ko noon na umiiyak. Sugatan na siya noon at hawak-hawak pa siya ng halimaw sa buhok at pilit itong hinihila. Sobrang haba talaga ng maitim na kamay ng halimaw kaya nagawa niyang mahawakan ang kapatid ko. Dali-dali kong nilapitan ng kapatid ko para tulungan na isa palang maling desisyon. Bigla na lang kasing humaba ang isa pang kamay ng halimaw at kinalmot ako sa braso. Napaatras na ako noon sa sobrang hapdi. Para akong nahiwa ng bubog noon. Maya-maya ay dumating na ang lola namin. May dala-dala siya nung lalagyan ng asin. Kaagad niyang sinabuyan ng halimaw hanggang sa bitawan na nito ang kapatid ko at tumakas. Mabuti na lang at hindi naman napuruhan ang kapatid ko. Mabilis namang kumalat sa lugar namin ang nangyari. Hindi ko nga inaasahan ang bibisita sa amin nun. Lolo Dolpo, kayo pala. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Tingnan mo ang nangyari, Day. Kung nung kasi nakinig ka na sa akin, baka napigilan pa natin ang mga nangyari. Ikaw kasi napakatigas ng ulo mo. Lolo, kung narito lang po kayo para sisihin ako, mabuti pa siguro kung umuwi na lang ho kayo. Pagod po ako halos wala pa akong tulog. Saka alam niyo naman po ang nangyari sa amin. Kaya pwede ba, huwag na kayong dumagdag pa? Ang sungit-sungit mo naman. Tama naman ang sinasabi ko Hindi ka naman talaga kasi nakinig. Kung wala naman po kayong mahalagang sasabihin, mabuti pa po umalis na kayo. Sige na. Tignan mo ang ugali mo. Ayaw mong napagsasabihan ka. Kala mo kasi sobrang galing mo Teka, sandali lang. Huwag mo akong tinatalikuran. May sasabihin pa ako.
Ano po ba kasi talaga ang sadya ninyo? Sabihin nyo na, marami pa po akong kailangang asikasuhin eh. Hindi ka ba marunong maghintay? Ito talagang batang to. Nandito ako para tulungan ka. Ito, kunin mo ang bayong na to. Bakit po? Ano po ba ang laman ng bayong na ito? Magagamit mo ang mga sandatang yan panlaban sa aswang at pamprotekta sa inyo. Nakuha ko pa ang mga gamit na yan sa kakilala kong albularyo. May basbas na rin ang mga gamit na yan kaya sigurado akong mabisa ang mga yan. Ano po itong bagay na to na parang latigo? Ay nako, wala ka man lang bang kaalam-alam? Tinatawag yan na buntot pagi. Ginagamit yan na pampuksa sa mga aswang. Magagawa mo silang saktan at sugatan sa paghagupit mo yan. Gamitin mo yan kasama ng balaraw. Ganun po ba? Maraming salamat ho. Tatanawin ko po na malaking utang na loob ito sa inyo. Huwag ka muna magpasalamat. Hindi naman ibig sabihin na dahil hawak mo na yan, matatakot na ang aswang na yon. Isa lang ang paraan para tigilan na kayo ng halimaw. Kailangan pa rin nating mapuksa siya. Pero parang imposible ang bagay na yon. Sadyang makapangyarihan kasi ang halimaw at alam ko mismo kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi talaga madali na labanan siya. Nang mga panahong yon ay sobrang ilap din ng aswang at madali lang niyang naiiwasan ang grupo namin. Pero hindi pa rin tumigil ang halimaw sa paghahasik niya ng lagim. Hanggang sa isang beses ay nagkaroon na kami ng pagkakataon para makaharap siya. Hinding-hindi ko malilimutan ang gabing yon. Kagawad! Kagawad! Masamang balita! Yung anak ni Manang Maria, kinuha daw ng kantasma. Kailangan nila ng tulong natin, kagawad. Wala nang oras ang pwedeng masayang. Kailangan nating kumilos para mabawi pa natin ang bata. Naiintindihan ko. Tawagin ninyo ang iba pa nating mga tanod. Sabihin nyo na maghanda sila at siguradong mapapalaban tayo. Wala na rin tayong oras kaya magmadali na kayo. Kagawad, mukhang nahuli na tayo. Parang nakatakas na ang halimaw. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng sumuko. Sigurado ako na hindi pa nakakalayo ang halimaw. Kung kailangang halughugin natin ang buong lugar, gawin natin. Maghiwa-hiwalay tayo para mas mabilis nating mahanap ang halimaw. Kumilos na kayo! Kagawad, tignan mo, parang may mga tao doon na nagsisigawan. Oo nga. Hali kayo. Pumunta na agad tayo ron. Naku, pusos ko. Tignan mo, kagawad. Nandun nga ang halimaw. Sobrang laki niya talaga. Ang haba ng mga bisig at binti niya. Tapos ang balat niya gaya ng sa paniki. Nakakakilabot din talaga ang itsura niya. Tignan mo ang mga mata niya, nanlilisik. Nagkita na naman tayo, babae. Wala ka talagang kadala-dala, no? Gusto mo na ba talagang mamatay? Kagawad, tignan mo. Hawak-hawak niya pa rin yung bata. Teka, parang hindi na po siya gumagalaw. Walang iya ka! Anong ginawa mo sa bata? Halimaw ka! Ano ba sa tingin mo? Pinatay mo siya! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Mabuti naman at alam mo. Hindi kita mapapatawad! Hayop ka! Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat ng mga ginawa mo! At ano naman sa tingin mo ang magagawa ninyo? Napapaligiran ka na namin! Wala ka nang tatakbuhan! Hindi ka na rin makakatakas! Katapusan mo na ngayon! Ang lakas naman talaga ng loob niyong harapin ako. Sa tingin niyo ba talaga kaya niyo akong labanan? Mga hangal! Mga wala kayong utak! Hindi kami natatakot sa'yo! Humanda ka! Mga kasama! Sugod! Hindi na nag-alinlangan ang mga kasama naming tanod. 5 sa kanila ang sabay-sabay ng sumugod sa halimaw. Pero hindi na sila makalapit dahil natamaan sila ng isang wasiwas ng malalatigo nitong kamay. Hindi pa rin kami tumigil. Sumugod pa ang 2 sa amin sa likod naman ng halimaw. Inundayan nila ang magkabila nitong paa ng mga taga pero hindi nito ininda. Tinawanan pa nga sila nito. Hinampas lang din ulit sila ng halimaw. May isa pa sa amin ang walang takot na hinarap ang kantasma pero nahawakan naman ng halimaw ang buong katawan niya at hindi na nakagalaw.
May isa pa kaming kasama no na akmang magtatapon ng asin sa halimaw pero binato ng aswang ang tanod na hawak niya rito kaya pareho silang nawala ng malay. Tuwang-tuwa pa nga ang kantasma sa ginawa niya. Nag-umpisa ng matakot ang mga kasama namin noon at magsialisan. Tatakbo na nga sana si Lando noon kaso nadapa siya sa sobrang takot niya siguro. Hinawakan pa siya ng halimaw sa paa. Sigaw na tuloy siya ng sigaw noon. Dali-dali na akong kumilos. Iwinasiwas ko ang dala kong buntot pagi ng buong lakas kaya napigilan ko ang kantasma pero ako naman ang pinagbalingan niya. Hinampas niya ako noon kaso napaghandaan ko ang ginawa niya. Natamaan ko ang halimaw gamit ang balaraw na naging dahilan ng pagkaputol ng bisig nito. Halos mabingi pa nga ako sa lakas ng daing ng halimaw. Kaso nagalit talaga siya sa nangyari. Lalo kasing nanlaki ang mga mata niya. Diba sabi mo, hindi ka namin kayang labanan? Eh ano nangyari dyan sa bisig mo? Pangas ka talagang babae ka! Anong karapatan mo na gawin sa akin to? Buwisit ka! Huwag kang mag-alala dahil hindi pa ako tapos. Sa susunod, yung leg mo naman ang puputulin ko. Linti ka talaga! Dapat noon palang pinatay na kita, buwisit ka! Pagbabayaran mo talaga ang ginawa mo sa akin! Sige, gawin mo! Hindi kita uurungan! Ako naduduwag? Nagpapatawa ka ba? Nasaktan mo lang naman ako ng bagya pero ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Akala mo ba talaga magagawa mo akong puksain? Isa kang malaking tanga! Oh, anong problema? Bakit hindi ka na sumusugod? Huwag mo sabihing naduduwag ka na. Eh bakit hindi ka pa sumusugod? Hindi mo magawa, di ba? Natatakot kang matamaan kita dahil siguradong mapupuruhan ka. Ginagalit mo talaga ako, no? Humanda ka! Pag nahuli kita, hindi kita basta-basta papatayin. Pahihirapan muna kita. Babaliin ko ng isa-isa mga buto mo. Hanggang sa ikaw na mismo magmakaawa na patayin na lang kita. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Bakit hindi ka na lang sumugod? Labanan mo ako! Ako pa talaga ang hinamon mo? Pwes, humanda ka! Pagsisisihan mo talaga ang kalapastanganan mo! Hetong sayo! Ano? Paano mo nagawa yun? Paano mo napigilan ang atake ko? Puro ka lang pala salita eh. Ano ka ngayon? Bisit ka! Bisit! Papatayin talaga kita! Ah! Tumigil ka na! Natalo na kita at wala ka na magagawa! Nagkakamali ka! Hindi ako matatalo ng isang katulad mo! Hindi ka pa ba talaga susuko? Gusto mo pa talagang masaktan? Sige, pagbibigyan kita! Diyan ka lang! Subukan mo lang lumapit at sisiguruhin kung papatayin ko tong bata! Ano bang akala mo sa akin, tanga? Patay na siya! Pinatay mo na siya! Nagkakamali ka! Buhay pa siya! Nawalan lang siya ng malay. Pero isang maling galaw mo lang at tutuluyan ko na siyang patayin! Huwag ka maniniwala sa kanya, kagawad! Nagsisinungaling siya! Tumahimik ka dyan! Huwag kang makialam! Ano na, babae? Nasa sayo ang desisyon! Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo, totoo yun. Pupwede mo pa siyang mailigtas. Pero nakadepende yun sa'yo. Pakiusap, kagawad! Huwag ka maniniwala sa halimaw na yan! Hindi siya mapagkakatiwalaan! Simple lang naman. Bitiwan mo lang ang mga sandata mo. Kapag ginawa mo yun, bibitiwan ko naman ang batang to. Sinisiguro ko sa iyo yan. Anong gusto mong gawin ko? Paano ako makakasiguro na tutupad ka nga sa usapan? Ibinibigay ko sa iyo ang salita ko. Bitiwan mo ang mga sandata at bibitiwan ko naman ang bata. Pakiusap, kagawad! Huwag ka magpaloko! Sigurado kung tatraidorin ka ng halimaw na yan! Bitiwan mo muna ang bata bago ko gawin ang gusto mo. Hindi ako tanga, babae. Bitiwan mo muna ang mga sandata mo bago ko pakawalan ang bata. Hindi! Wala akong tiwala sa'yo. Malay ko ba kung tutupad ka talaga sa usapan? Sa tingin mo ba may pagpipilian ka? Kung gano'n ay papatayin ko na lang ang batang to. Makakaya ba ng konsensya mo na dahil sa'yo,
namatay ang isang walang kamuang-muang na bata. Bibilang ako hanggang 3. Pag hindi mo pa rin binitiwan ng mga sandata, papatayin ko na talaga ang bata. 1, 2. Tumigil ka! Oo! Gagawin ko na ang gusto mo! Huwag kagawad! Pakiusap! Huwag mong gawin yan! Hindi ko hahayaang mamatay ang bata! Kaya sige, makikipagkasundo ako sa'yo. Ibababa ko na ang mga sandata ko. Tinupad ko na ang party ko. Ikaw naman ngayon ang tumupad sa usapan. Anong ginagawa mo? Ano to? Bitiwan mo ako! Bakit mo ako pinupuluputan ng leg mo? Wala to sa usapan! Akala mo ba talaga tutupad ako sa usapan? Hindi naman ako hangal na gaya mo! Walang iya ka! Napakasama mo talaga! Hindi ka na makagalaw, di ba? Wala ka nang magagawa. Papatayin na kita. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun. Takot na takot talaga ako. Kala ko talaga ay mamamatay na ako. Pero bigla na lang napadaing ang halimaw na para bang nasaktan. Nakita ko na lang si Lolo Dolpo, may hawak siya nung bote na siya yatang isinaboy niya sa halimaw. Unti-unti nang lumuwag ang pagkakapulupot ng leeg ng halimaw sa katawan ko. Nang makawala ako ay agad-agad ko namang kinuha ang buntot page at hinagupit siya. Lalo pa siyang napasigaw nun. Sa pagkakataong yun ay bigla na lang umatras ang mga braso at mga binti ng halimaw hanggang maging isang tao na lang siya. Pero nakabangon pa ang taong yun at sinubukan pa niyang tumakas pero naabutan siya ni Lando at natarakan niya ng sibat sa dibdib. Hindi na gumagalaw ang halimaw nun na bumagsak sa lupa. Dali-dali ko namang pinuntahan ng bata at nalaman kong buhay nga siya. Para akong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib nun. Kaagad naman namin siyang isinugod sa ospital. Mabuti na lang at wala naman siyang malubhang pinsala. Pero sa kabila ng tagumpay namin ay hindi pa rin ako nakaiwas sa panunumbat ni Nalando at Lolo Dolpo. Sobrang delikado daw kasi ng ginawa ko. Mabuti na lang talaga at naroon si Lolo Dolpo. Kung hindi, napahamak na talaga ako. Pagkatapos ng gabing yon ay nagbalik na ulit ang katahimikan sa aming baryo. Hindi na rin naulit ang nakakikilabot na karanasan namin.